Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang oras na lang ay magsisimula na ang Papal Conclave o ang pagpili sa magiging susunod na Santo Papa. Kung walang magbabago ay posibleng maganap ang unang botohan ngayong magdamag. Ibig sabihin, posibleng magkaalaman na mamaya kung meron ng bagong Santo Papa. At live mula sa Vatican City, nakatutok si Connie Sison. Connie! Mel, Emil at Vicky, katatapos-tapos lamang nitong Pro Eligendo Pontifice o votive mass kung tawagin na dedicated para sa ating mga cardinal electors para magabayan sila ng banal na Santo Espiritu. No? At inaasahan natin by now ay nakabalik na sila sa Casa Santa Marta para doon ay makapagpahinga muna sandali bago muling magtipon around 4:30 oras dito sa Roma at 10:30 p.m. naman dyan sa Maynila para sa dun sa Pauline Chapel sila magkikita-kita at maghahanda sila sa isang prosesyon patungo naman ng Sistine Chapel. Alinsunod po yan sa nagiging tradisyon tuwing may conclave. At once nandun na sila sa Sistine Chapel, ay inaasahan naman na magsisimula na ang botohan. Isang beses lamang magkakaroon ng botohan ngayong araw na ito at posible by 7 p.m. oras dito sa Roma at 1 a.m. naman dyan sa Maynila ay maaari na tayong makakita ng unang usok na manggagaling sa bubong o chimenea ng Sistine Chapel. Kung ito ay itim na nagsisimbolo na wala pang nabotong bagong Santo Papa o puti na nagsisimbolong may bago na tayong Santo Papa, yan ang ating aabangan. Alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, nang magmisa sa St. Peter's Basilica. Kasunod niyan ang pagtungo sa Pauline Chapel pasado alas 10 ng gabi, oras sa Pilipinas, para sa Litany of the Saints. Bagong opisyal na pagsasara sa kapilya o simula ng conclave. Dahil sikreto ang sagradong tradisyon ng pagpili, kinakailangan pang lagyan ng film ang mga bintana ng Sistine Chapel at kabitan ng mga jamming device para tiyak na hindi makakasagap ng cellphone signal. Bago isinara ay nasilip ang paghahanda sa kapilyang itinayo pa noong 1473. Doon ay tila tatanglaw sa mga kardinal ang mga obra ni Michelangelo na nagtatampok sa ilang tagpo sa Biblia, kabilang ang pamosong The Creation of Adam na nasa gitna ng kisame ng Sistine Chapel. Ang obrang sumisimbolo sa paglikha ng Panginoon sa unang tao. Tila sumasalamin din sa bagong yugto ng pagpili sa susunod na lider ng mahigit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo. Inihanda rin ang mga mahahabang lamesa at upuan na gagamitin ng mga kardinal. Nakapatong sa lamesa ang pangalan ng mga lalahok sa botohan at mga gagamitin nila sa pagboto. Nasa bandang gitna naman ang isang makapal na libro para sa panunumpa ng mga kardinal na hindi maglalabas ng anumang detalye sa kahit kanino tungkol sa isasagawang conclave. Sa ibang bahagi, makikita rin ang mga wooden ball na may numero at gagamitin sa bilangan ng boto. Handa na rin daw ang maliit na kwartong didiretsuhan ng mapipiling Santo Papa ng 2/3 o mahigit pang kardinal elector na kung tawagin ay Room of Tears dahil sa dami ng mga naluhang dating Santo Papa sa gitna ng pagninilay-nilay nila sa mabigat na responsibilidad na iaatang sa kanya. Dito na rin niya isusuot ang papal cassock o kasuotan bilang pinakabagong Santo Papa na inihanda na rin. Bago ang mga ito ay tinalakay ng mga kardinal sa ika-12 at huling kongregasyon nila ang mga reformang ginawa ni Pope Francis at dapat ipagpatuloy. Kabilang dyan ang legislation on abuse, economic issues, the Roman Curia, synodality, work for peace at care for creation. Nanawagan din ang College of Cardinals ng kapayapaan at permanenteng ceasefire sa gitna ng di umuusad na panawagang kapayapaan sa Ukraine, Middle East at iba pang panig ng mundo. Kaya binigyang diin nila ang katangian ng susunod na Pope na dapat ay magdadala ng pag-asa sa panahon ng digmaan at karahasan. Vicky? Yes, Connie. Nako, excited na kami rito. Talagang aabangan namin yung susunod na mga kaganapan dyan, Connie. Maraming salamat sa iyo, Connie Sison.